Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-abang ng mga readings ko. So, welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is ay no communication reading. So, bakit kayo walang communication? Anong nangyayari sa inyo ngayon? And so on and so forth. Titignan lang natin ano yung hanggang saan tayo abot. Okay? So, hindi to para sa lahat. Take note. Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading, guys. Kung kailan kayo makanood. Kung kailan ninyo to mapanood, if naka-resonate kayo, well, this might be for you. Pasensya na sa boses ko. Medyo sinisipon talaga ako ngayon. I'm not feeling well. Let's start without further ado. So, what is happening right now? Okay, I'm going to mention zodiac sign. If may makikita ako, of course. So, let's start. What is happening right now? Okay, nag-aaway kayo nito. Parang kumbaga feeling ko naiipit sa sitwasyon yung person mo or naiipit siya sa sitwasyon. May mga bagay kasi parang mayroong ayaw sa relationship ninyo. Parang ganun. May mga tao na parang hindi pumapayag, may mga tao na parang hindi sang-ayon, may mga tao nagja-judge sa pagsasama ninyo. Kaya, andun siya sa point of, ngayon, honestly, hindi kayo nag-uusap, 'di ba? No communication to. Pero naiipit pa din siya sa sitwasyon. Dahil naiisip ka pa din niya. As well as, I think, nagfo-focus siya or he or she is trying to focus on the relationship na meron siya ngayon or marriage or either commitment, okay? So, andun sa point na parang hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari. Either magkakaroon sa kanila ng new beginning, mag-offer ba talaga siya na ng new beginning dito? Kasi parang meron pa siyang feeling of wanted to talk to you. So, yun. So, I can see Capricorn sign here. Libra sign. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Bakit kayo talaga no communication? Ano yung pinaka nangyari? Dahilan or nangyari kung bakit kayo naging no communication. Lack of effort and parang napapa-challenge yung person mo sa mga nangyayari ngayon. Kasi nga 'di ba naiipit siya sa sitwasyon. Either merong married involved dito or commitment involved, engagement involved, something like that. And andun sa point na nung hindi mo na napapansin yung effort niya, parang nakakaramdam ka na, okay, hindi mo pala napapansin yung effort ko. Ipinaramdam mo din sa kanya na kaya mo din yung parang you don't care, parang ganun. I can live my life, I can enjoy myself, parang ganun. So, dito napapa-challenge yung relationship ninyo until sa point that this person, okay, parang walk away calmly, okay, in this relationship. Hindi niya ginusto, pero umalis siya para walang gulo. Kasi bakit hindi siya masyado nag-e-effort? Kasi may mga tao nang nagsasabi ng hindi maganda sa relationship niyo. Kumbaga, hindi niya yun nagugustuhan.
Pero parang andun siya sa point na wala siyang guts na ipaglaban to. Kumbaga, something like, as maybe alam niyang mali or something. Okay, pwede tong vice versa. So, dito na nag-start na lumabo yung sitwasyon ninyo. Hanggang sa, andun sa point na hindi na kayo nagkakaunawaan. Hanggang sa point na nakapag-isip na siya ng, mag-offer na lang siya ng new beginning doon sa isa, or ayusin niya na lang ba yung hindi nila pagkakaunawaan, kasi parang nakikita niya din naman sa'yo na carry mo lang. Kumbaga sabihin na natin wala ka lang pakialam or something, pero sa'yo, nasasaktan ka. It's just that gusto mo na mag-effort siya then hindi lang ikaw. Kasi ikaw siguro yung tao, might be you are an Aries, Sagittarius, Leo. You don't want to beg, okay? You don't want to chase. Hindi ikaw yung tao na sobrang emotional na habulin mo siya, iiyak ka, or something. Ikaw yung tao na, okay, kung ayaw mo sa akin, maintindihan ko naman. Parang ganun. Fire sign. So, anyway, ano ba talaga yung totoong nararamdaman ng person na dito? Ano yung totoong nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung totoong nararamdaman niya para sa'yo? Okay. Card, please, two. Mahal ka naman niya. With the Page of Cups. Mahal ka niya. Kaya lang niya, meron nga talagang humahadlang. So, ito yung problem dito. Kasi may humahadlang. Honestly, gusto niya sana ng changes with you, kumbaga. But the thing here is, may humahadlang. And I think, isa na din to siya sa humadlang sa may mga judgment sa relationship na meron kayong dalawa. So, hindi siya nakatulog sa gabi. Sa kakaisip, which way to go? Kanino ako mag-move forward? Something like that. Because this person really andun siya sa point na nakaramdam siya na aalis na lang ako para wala ng gulo. Parang wala nang masamang sasabihin pa. So, pero mahal ka niya, honestly. Mahal ka niya. Yung pag-offer niya sa'yo ng pagmamahal, totoo yun. And, but the thing here is, yun nga, may halong betrayals lang talaga siya. Kung naramdaman niya din yung pagmamahal, kaya lang merong humahadlang. I don't know if this is an ex already, or sila pa ba nito, hindi lang sila nagkakaunawaan, or baka ex na to na gusto pang maayos yung pamilya nila or something, or sabihin natin na ex siya, kung di man to asawa, is parang hindi pa naka-move on sa kanya, something. Okay, depende kung saan kayo naka-resonate. So, yun yung may humahadlang. So, yun yung nararamdaman niya sa'yo. Mahal ka naman niya. But the thing here is, ayaw niya yung may mga masasamang sinasabi about sa relationship ninyo. So, ano naman yung nararamdaman mo para sa kanya? So, Gemini is here, Virgo is here, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Nasaktan ka talaga sa nangyari. You might be Scorpio as well. Kasi you have expected something na magkakaroon kayo ng complete, or sabihin natin na complete relationship or successful relationship. Tapos sobra kang, pag nakaramdam ka na parang pinagsinungalingan ka, sinaksak ka sa likod kasi binetray ka. Kumbaga, harap-harapan kang niloko. Parang ganun yung mo. And parang feeling mo dito, sobrang dark, sobrang cold, and
Andun ka sa point na you are also observing. You are so sad and feeling of like, wala na ding patutunguhan to. Parang ganun yung nararamdaman mo. I think, ikaw na din mismo ngayon. Parang ikaw na din yung ayaw makipag-usap sa kanya. So, ito na din siguro yun sa point na dahilan kung bakit no communication kayo. Kasi ikaw na din yung may ayaw din na kausapin siya. Dahil nga sobra kang nasaktan sa nangyari. Kumbaga, feeling mo, wala na kayo. Kasi sobra kong nasaktan sa nangyari. So, nakapag-desisyon ka talaga dito na gusto mo na lang maghilom sa mga sugat na tamo ng person na to. Siguro para sa'yo na kung yun ka, kung doon ka, kung may responsibility ka doon, then doon ka, sana maging masaya ka. Parang ganun. Parang may ano ka talaga dito. One of you might be really a fire sign kasi parang personality ng fire sign to nakikita ko dito sa part mo. Pero honestly, you have expected talaga. I don't know if tumagal din kayo netong person na to or you felt na parang siya na. Okay, you felt akala mo soulmate siya or something. You fell in love. Yeah, you fell in love. Pero, andun din sa point ngayon, you are guarded. Yeah, you are guarded right now. So, I think this person is trying to connect with you at the very beginning of no communication. Pero, nakapag-decide ka na kasi, parang feeling mo, hindi mo na ma-appreciate pa. Lalo na nung nalaman mo yung katotohanan. Okay, so, yun na yung either. Either nagkabalikan sila ng ex niya. Either, hindi mo alam na may asawa pala siya. Either, hindi mo alam na may anak pala siya, may kalibin pala siya, or may karelasyon ba siya. Just, may ex ba siya na gusto siyang balikan, gumugulo sa inyo. Ikaw kasi yung tao na parang ayaw mo ng gulo. Ayaw mo na yung masasabi sa yung iba. Parang kumaga, okay, gusto mo yan eh, ikunin mo sa'yo na, parang ganun. Ganun ka na klaseng tao. Okay, so, ano yung tignan natin? Let's dig in. Ano yung nangyayari sa person mo ngayon? Happy ba siya na hindi kayo nag-uusap ngayon? Happy ba si person na hindi kayo nag-uusap ngayon? So, I can also see here Scorpio, okay? Either you or your person. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, fire sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Hindi niya talaga gusto yung pag-alis niya sa'yo. Honestly, pag-alis niya sa sitwasyon ninyo. Feeling ko bakit hindi niya talaga gusto yun. Kasi ikaw mismo yung hindi nakipag-usap sa kanya. Ikaw yung umiwas. Ikaw yung nagputol ng situation. Or hindi ka na lang nagparamdam. Could be like that. Hindi ka na lang nagparamdam. Kasi he's trying to connect with you eh. Hindi niya naman ginusto yung pag-alis niya. Ando siya sa point right now na parang he's trying to, could be, trying to have a new beginning or taking the leap of faith towards a new beginning of his or her life and trying to focus kung nasaan siya ngayon. So, nagtatry siya mag-focus doon sa kung saan, diba? Sabi ko kanina, naipit siya sa sitwasyon. So, parang feeling ko, nagtatry siya mag-focus doon na lang. Kasi wala na kayong communication eh. Hindi siya ganun kamasaya naman. No. Still what? I think he's still searching or stalking you. Somehow, might be social media. Kung sabihin natin na blinak mo siya, siguro tinatry niya kanyang hanapin sa social media, something. So, ado siya sa point na kung sakaling makikita ka niya na nagmo-move on ka na okay ka na nawala siya, matatanggap niya naman. Matatanggap niya. Parang
magmo-move forward na din siya and never look back. Parang he will going to end the cycle na din. To have a changes in his life na din. But he's still waiting, honestly. Naghihintay pa din siya dito ng sign from you. Okay, baka babalik ka or something. So, hindi pa talaga siya totally na nakapag-decide. Might be siguro feeling ko, kung sakaling magpaparamdam ka ulit, gagalaw pa to babalik pa to siya sa'yo. Okay. So, let's see. Ano yung... Ito na. Magkakaroon ba kayo ng communication? So, magkakaroon pa ba kayo ng communication dalawa? So, feeling ko hindi na. Kasi parang di ba sabi ko kanina na maghihintay pa din itong person na to. Pero feeling ko on your part, maghihilom ka na. Siguro kung magkakaroon man kayo ng communication nito, magkakaroon lang kayo ng confrontation. Kumbaga, magtatalo lang kayo, mag-aaway lang kayo. Dahil baka paprangkahin mo lang siya sa mga nangyari. Something like that. So, mag-aaway lang kayo. Pero I think kung sakali man mangyari yun, your person or this person was still going to try to fix the problem or to offer you new beginning. But the thing here is, mabigat na kasi yung sitwasyon. Kumbaga feeling ko dito, gusto niyang bumalik sa'yo. Kasi mahal ka niya, honestly. Mahal ka niya. So, babalik siya sa'yo kasi parang nahirapan ata to siya nang nawala ka. Ibig sabihin, matagal din kayong nagsama nito. Madami din kayong pinagdaanan. Pasensya na sa boses ko, Sinisipon ako. Madami din kayong pinagdaanan nito kasi feeling ko sa person na to, naghihintay siya sa'yo Though, andun nga siya sa point na kung hindi ka na niya makita, nakikita niya sa'yo sa social media na okay ka na. Mag-move forward na lang din talaga siya. Pero naghihintay pa siya sa'yo, nahirapan siya nung nawala ka. Even sabihin natin na naipit siya sa sitwasyon dahil siguro sa mga sinasabi ng iba, siguro sa sinasabi ng side nung ex niya, sa sinasabi nung side niya na hindi maganda about sa'yo. Doon siya naipit sa sitwasyon, baka may anak sila noon, tapos ano yung mga sinasabi daw, parang on your part is like, ayaw mo ng ganun. So, ayaw naman kasi talaga ng mga fire sign na ganun. So, pero hahanapin ka talaga ng person na to. Nakikita ko kasi dito na parang maghihintay talaga siya. So, there is a possibility naman of communication sa inyong dalawa, pero feeling ko kasi parang either ikaw to na magde-decide ka pa din talaga na to walk away emotionally. Kasi parang kumbaga magiging happy ka na lang para sa kanya. And siguro nung time na hindi kayo nag-uusap, nung time na no communication kayo, parang nakapag-realize ka din, parang nagkaroon ka ng soul searching. Kung babalikan mo ba siya or hindi. Parang you're thinking of a right path to take. Tama ba na umiwas ako sa kanya? Tama ba na hindi ako nagparamdam sa kanya? Tama ba itong ginagawa ko or babalikan ko ba siya? Until sa point na parang nakaramdam ka ng okay na lang ako nang wala siya kaysa sa magkakaroon kami, hindi naman ako tanggap doon sa side niya. Parang kumbaga ganun yung nakikita ko, yung ano ko dito. Kasi naramdaman mo din kasi yung person mo na parang feeling mo hindi kanya kayang ipaglaban during that time. So during that time, pero nahirapan kasi si person mo nung nawala ka. So nung parang na-realize niya din yun
parang na-realize niya din yun na darating yung araw kung sakaling magkausap kayo ulit, itatry niya talaga na ipaglaban ka kasi he's manifesting you back talaga. Pero on your part kasi, parang once is enough ka na tao. Either Leo ka or something. Nasaktan ka talaga sa mga nangyari. So, parang nahirapan kang tanggapin to. Okay. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari? Or possible outcome? So, pasensya na sa ingay na. Oh. Okay. Nakalimutan ko pala kanina, no, sinabi ko na may humahadlang talaga. Yung ex could be yung humahadlang. Yun sinabi ko kanina. So, yun siguro yun isa siya sa mga, kumbaga, nagja-judge ng relationship ninyo. Kaya, napapadecide ka talaga na, wag na lang, sige sa kanya ka na lang. Okay, ayusin nyo na lang yung sa inyo. Parang ganun. Kasi meron ako nakita ang decision talaga dito. Might be that this is your decision talaga na you will really going to cut off this connection. Even sabihin na natin na madami kayong pinagdaanan. Nagmahalan kayo. Dumating ka din sa point, di ba sabi ko, na nag-isip ka din, nag-soul searching ka. Anong gagawin ko? So, andito sa point of like, may pagpipilian ka, may option kang ginawa sa pagpipili. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nag-decide lang, bahala ka na, something like that. Hindi din madali para sa'yo to. Pero during those time na wala kayong communication, naisip mo to, pinag-isipan mo to ng mabuti. May choices ka din na pagpipilian na decision. Until sa naipit ka din sa sitwasyon, anong gagawin ko? Kasi mahal mo to eh. Mahal mo to. Madami kayong pinagdaanan nito. So, din sa point na naging, para nakaramdam ka na I need to be high priestess. I need to be wise enough. I need to gather information. So, feeling ko, you did try to stalk. You did try to gather information. Ano ba nangyayari sa kanya? Hinahanap ba talaga niya ako? Mahal niya ba talaga ako? Kasi during those time na wala kayong communication, naghihintay siya sa'yo. But ang mali niya lang kasi, naghihintay siya sa'yo. Nawalan siya ng pag-asa. Inayos niya. Parang tinayin niya na kung hindi na siya babalik or hindi ka na babalik. Ayusin ko na lang yung sa amin. So siguro na nakuha mo yung information na yun na ganito yung ginawa niya. Ito yung ginagawa niya. Pero parang hindi mo na-gets na naghihintay siya sa'yo. Parang ganun kasi sa kanya, naging practical siya, kumbaga, sa point ng person na yun. Parang, kung hindi ka na babalik, ayusin niya na lang to. Pero kung babalik ka, babalikan ka din niya. So, siguro nakaramdam ka nung, when you gathered information, nakaramdam ka na parang, ay niloloko lang ako nito. Wala din mangyayari to. Parang ganun. So, dumating din sa point na gusto mo sana talaga makipag-usap sa kanya. Kasi, yung pinapakita mo na strong energy, yung okay ka lang, kaya ko, na wala ka, na you are really just gathering some strength to show this person na okay ka lang. Okay lang ako. Wala akong pakialam. Pero honestly, gusto mo talagang maayos kayo. Leo sign is here. So, hindi ka nakakatulog sa gabi kasi gusto mo talaga na mag-offer siya sa'yo ng victory. Honestly, gusto mo talaga mangyari yun. So, pinag-isipan mo talaga to, itong no communication na to, whether to move forward and never look back or to move forward
back to this person again. Hindi ka talaga sure. Pero nung siguro ng time na nag-gather ka ng information, nakita mo na parang he just don't care. Doon ka nag-decide to cut off this. Na maghilom na lang ako. So, siguro kung magkakaroon pa naman kayo feeling ko naghintay ka eh. Napagod ka sa kakahintay. Napagod ka sa kakahintay sa person at until sa nag-decide ka na lang talaga na mag-move on. Until sa nakaramdam ka na parang hindi na to. Hindi na kami magiging okay nito. Parang ganun. So, yung decision mo dito, of course, yung hinayaan mo na lang siya. Kasi meron pang chance of communication sa inyo. Pero, parang wala na ako nakikitang pagbabalikan ba. Okay? So, I can see Aquarius sign here. Could be Gemini, Libra. As I said earlier, Pisces sign is also here. Okay? Virgo is also here. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer is also here. So, anyway, that is my reading for you. Thank you and God bless.